Magandang araw at welcome back. Welcome sa Bets Pilipinas, mabuhay. So ito ay umiinit po umiinit ang palitan ng salita, sagutan nitong kampo ng dating Pangulong Duterte at itong si General Nicolas Torre. Ito po ay may kaugnayan sa sinampang kaso ni Torre laban sa dating Pangulo. Dahil dyan, tinawag po na Tower of Ignorance ni Attorney Panilo itong si Torre. Hindi napigilan ni Attorney Salvador Panelo na bansagan Tower of Ignorance si CIDG Chief Nicolas Torre III dahil kasi ito sa inihain niyang reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Carlo de la Peña sa buong detalye ng balita. He is really a tower of ignorance and an edifice of nonsense. Bagay na bagay talaga sa kanya. Ano ba sa Tagalog ang Tower of Ignorance? Tore ng kamangmangan? Tama. Tore ng kamangmangan. Saan pa galing yung tore ng kamangmangan? Yung tore. Kasi nga siguro dahil sa apelyido ni General Torre na Nicolas Torre na Torre. Kaya tinawag siguro na Torre ng kamangmangan. Kaya siguro tinawag ni Attorney Panilo na Torre ng kamangmangan itong si General Nicolas Torre. Baka yun. Bakit nga ba? Bakit nga ba tinawag na kamangmangan? Kung sabagay, itong si Attorney Panilo ay isang magaling na abogado, baka sa palagay niya ay business. Itong sinampang kaso ni Torre ay laban kay dating Pangulong Duterte. Kaya siguro ayun ang basihan niya, kaya tinawag niya na Tower of Ignorance itong ginawa ng butihing general na si Nicolas Torre. Siyempre, abogado yung nagsasalita. Pulis din yung nagsampa ng kaso. Tingnan natin kung sino ang nasa legal. May legal na basihan. Pagdating sa korte, tingnan natin kung hindi ba pasok sa sinasabing basihan ni Torre or baka mateknikal. Baka mateknikal lang itong sinampang kaso ni General Torre dahil doon sa pagbibiro ng dating Pangulo, wala naman sa binabanggit na mga pangalan doon. Basta nabanggit niya 15 na senador. Hindi alam kung sino-sino yung mga yun. Kasi importante yung pangalan Importante ma-establish yung pangalan ng tao. Kasi pag walang pangalan, baka mateknikal. At doon po sa sinabi ni sa jokes ng dating Pangulo, wala din siya binanggit na pasabugin yung Senado. Basta ang sabi niya, pasabugin na lang natin. Ang tanong, ano pasasabugin ni dating Pangulong Duterte? Hindi rin na-establish. Bagamat tayo ay hindi abogado, pero sa aking palagay, dapat para ma-establish mo na may krimen, dapat nabanggit yung kung ano yung pasabugin at kung sino yung tao na pinagbabantaan. Di ba tama? Mali. Pero sabi ni General Torre sa kanyang interview, ito, pakinggan ka natin para malaman natin. Ayon pa kay Major General Torre, hindi dapat binabaliwala ang mga biro ng dating Pangulong Duterte kaugnay sa mga patayan. So ito na naman ngayon. Pasabugin natin ang Senado, patayin natin ang 15 senador. Paano pa may gumawa niyan? Ayan. Sabi ni General Torre, nabanggit niya na pasabugin daw ang Senado. Doon nga sa pagbiro ng dating Pangulo, wala sa sinabi na Senado. Pasabugin, nabanggit niya, pero yung Senado hindi niya nabanggit. Kaya ang tanong natin,
Hindi kaya baka mateknikal lang itong kasong ito laban sa dating Pangulo. Pero kumpiyansa itong si General Torre sa kanyang final na kaso sa DOJ. Kaya lang marami nagsasabi, kaya yun na lang mismo ang NBI director. Sinabi nagbibiro lang, maging yung mga senador. Sinasabi nagbibiro lang di ba? Yan po ang ating iniisip baka ma-technical lang, siyempre, ang una di pag na-technical, matatalo si General Torre pagka ganun. Kung sa bagay, pag sakali, dumating sa punto na uhusgahan na ng korte itong kaso na sinampa ni Torre laban kay dating Pangulo at maging pabor kay Torre, malalaman natin na bawal pala yung ganyan. Kasi sa ating paniniwala, mahalaga na naka-establish ang kaso, ang ebidensya. Ngayon, pag halimbawa na technical, ay di may matutunan tayo. Pag halimbawa naman naging guilty ang dating Pangulo, ay di matututo rin tayo. Para sa susunod, tayo mismo makaiwas sa mga ganitong klaseng jokes. At least, sige lang, kaya kung sa palagay ni Torre, tama ang kanyang ginagawa, di nasa kanya yan. Diba? Kaya lang, palagay ko, parang may hugot itong si General Torre. Ito, sabi niya, with the filing of the NBI ng cases din, complaint. Alam niyo, hindi ito, this is beyond politics This is beyond politics. Huwag niyo isipin na ito ay politika at ako'y ginagawa to para kilingan ang politika. Wala kami politika dyan. Ang nakalagay dun sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Hindi po pwedeng lapastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight, palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sabi ni General Torre, nabanggit niya na yung tao, sabi niya, tao na nangangako tapos iiwanan. Diba? Ano kaya yun? Ano kaya yung sinasabi ni Torre na tao na nangangako na kung ano-ano tapos iiwanan? Sino kaya yung pinapatungkulan ni General Torre? Si dating Pangulong Duterte? Yung kaya? Yung kanya sinasabihan? Si Duterte kaya? Mukhang may hugot mukhang may hugot itong si General Torre. Mukhang may pinanggagalingan ng kanyang aksyon. Yan po ating opinion lamang sapagkat binabasihan natin yung mga konteksto na kanilang mga sinasabi. Kaya tayo po ay nagbibigay ng opinion ng ating kuro-kuro base sa kanilang mga sinasabi. Sino kaya yung pinapatungkulan niya? Tao na nangangako. Bagamat sa ating analysis, sa ating kaunawa, ang kanyang tinutukoy ay si dating Pangulong Duterte. Kaya lang wala siyang binanggit na pangalan Kaya mahalaga kasi yun. Mahalaga yung banggitin mo. Tao na nangangako. Pagkatapos iiwanan. Duterte, o mga ganon. At least makapagbigay tayo ng conclusion. Kaya dito sa punto sa sinabi ni Torre, hindi tayo makapagbigay ng conclusion kung sinong tao yun. Sinasabi niyang tao na nangangako dahil wala siyang binabanggit na pangalan. Kaya tayo ay nagtatanong, sino kaya yun, Mr. General? Yung taong nangangako tapos iniiwanan. Kumbaga parang hindi tinutupad. Yan ang konteksto niyan
Pag sinabing nangako tapos iiwanan, ibig sabihin nun, hindi tinutupad. Sino kaya yun? General, ikaw naman, binibitin mo pa kami. Dapat sinabi mo na para alam namin kung si dating Pangulong Duterte ba yun. Kasi mahirap pag bigay ng salita sa bunganga ng isang tao na hindi man niya sinabi, kaya tayo po ay nagtatanong. Tama ba, General Torre? Sir? Napakasipag nyo, sir. Napakasipag nyo. Kaya sana ma-promote na kayo. Sana ma-promote na kayo. Napakasipag nyo at napakabilis. Sana kayo ay ma-promote. Maging PNP chief. Para makita naman natin yung inyong kakayanan pag sakali kayo ay nadyan na sa leadership. Tingnan natin kung kayo ay maging epektibo. Kasi ngayon, maliit pa yung inyong ginagampanan, malay natin pag malaki na. Tingnan natin kung kaya ninyong gampanan. Kaya, abangan ang susunod na kabanata.